Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro. Magandang balita Biblia ang ating binabasa. Today is August 31, 2023. Nandito na tayo sa Aklat ng Hukom, chapter 4. Sina Deborah at Barak. Hukom chapter 4 verse 1. Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Verse 2. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Verse 3. Si Jabin ay may siyam na raang karawahing bakal, pinagmalupitan at inapiniya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Verse 4, noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Verse 5, nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmira sa kaburulan ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinapuntahan siya rito ng mga tao upang magbasya sa kanilang mga usapin. Verse 6, isang araw pinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga-Kadis mula sa lipi ni Naphtali. Sinabi niya rito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh ang Diyos ng Israel na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Naphtali at Zebulon. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Verse 7, lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin, ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. Verse 8, sumagot si Barak, pupunta ako kung kasama ka, ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Verse 9, sinabi ni Deborah, kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. Verse 10, nanawagan si Barak sa lipi ni Naphtali at Zebulon at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Verse 11, samantala si Heber na isang Sineo ay lumayo sa mga kapwa niya Sineo. Ang mga Sineo ay buhat sa kanihubab na kamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng tolda malapit sa kagubatan ng Zaananim, malapit sa Kadis. Verse 12, may nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok Tabor. Verse 13, kaya tinipon niya ang kanyang 900 karawahing bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Haroset Hagoyim patungo sa ilog Kison. Verse 14, sinabi ni Deborah kay Barak, lusog, ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh. Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at 10,000 kawal niya. Verse 15, nang sumalakay si Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera. Nagkanya-kanyang takbuhan ang mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Verse 16, hinabol ni Barak ang mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset Hagoyim at pinatay nila ang lahat ng mga tauhan nito. Wala silang itinirang buhay. Ganyan po talaga sa giyera. Patayan parati. Verse 17, samantala nakatakas si Sisera at nagtago sa tolda si Jael na asawa ng Sineong si Heber sapagkat magkaibigan si Haring Jabin ng Hazor at ang sambahayan ni Heber. Verse 18, na makita ni Jael papalapit si Sisera, sinabi niya, tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot. Pumasok nga si Sisera at siya pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Verse 19, sinabi ni Sisera kay Jael, nauuhaw ako, maaari mo ba akong bigyan ng tubig na mainom? Ang babae kumuha ng sisilang balat na puno ng gatas, pinainom niya si Sisera saka pinatagong muli. Verse 20, sinabi ni Sisera, diyan ka muna sa may pintuan ng tolda kapag may nagtanong kung may tao rito. Kung may tao rito, sabihin mong wala. Verse 21, dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera. Si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon, namatay si Sisera. Verse 22, nang dumating si Barak na naghanap kay Sisera, sinabi niya, narito ang hinahanap ninyo. Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera, nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Verse 23, ng araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin, ang haring Kananeo. Verse 24, patuloy nila itong ginipit hanggang sa lubusang matalo.
Ang awit ni Deborah at Barak. Hukom chapter 5. Hukom chapter 5 verse 1. Ng araw na iyon, ang awit na ito'y inawit ni Deborah at ni Barak na anak ni Abinoam. Verse 2. Purihin sa Yahweh ang mga Israelitay buong giting na lumaban, nagkusang loob ang taong bayan. Verse 3. Mga pinuno at mga hari, inyong dinggin, ako'y aawit kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Verse 4. Nang sa bundok ng Seir, Yahweh, ikaw ay lumisan at nang ang lupain ng Edom ay iyong iniwan, nayanig ang lupa at bumuhos ang ulan, tubig ng mga ulap sa kalangitan. Verse 5. Nayanig ang mga bundok sa harapan ni Yahweh na nasa Zion. Sa harapan ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Verse 6. Nang panahon ni Shamgar, anak ni Anat, gayon din naman ng panahon ni Jael, ang mga manlalakbay ay lumilihi sa daan, tumigil ang mga tao sa pangangalakal. Verse 7. Nooy iniwan na ang mga nayon sa Israel, ngunit nang dumating ka, Deborah, sa Israel, ikay naging isang ina. Verse 8. Pumipili sila ng mga bagong Diyos-Diyosan, kaya't ang digmain na sa mga pintuang bayan. Sa 40,000 Israel na lumaban, mayroon bang nagdala ng sibat at kalasag man lang? Verse 9. Ang pagmamalasakit ng puso ko'y sa mga pinunong Israelita na kusang nag-alay ng sariling buhay nila, purihin si Yahweh. Hukom chapter 5 verse 10. Umawit kayo habang sakay ng mapuputing asno, habang maiinam na latag ang inupuan ninyo, at kayong mga naglalakad sanman patungo. Verse 11. Sabay na himig ng mga pastol sa tabing balon, kung saan sinasaysay ang tagumpay ni Yahweh, mga tagumpay ng Israel sa kanyang mga nayon. Sa pintuan ng lungsod, pumasok sila roon. Verse 12. Gumising ka, Deborah, at ikaw ay tumayo. Gumising ka at bumangon, umawit ng isang himig. Barak, anak ni Abinoam, kumilos ka at dalhin mong bihag ang mga kalaban. Verse 13. Kumilos na ang mga dakila ng bayan, alang-alang kay Yahweh, malakas man ay lalabanan. Verse 14. Sumalakay sa libis ang hukbo ni Ephraim. Kasunod sa paglusob ang lipi ni Benjamin, mga pinuno ng Makir sa digma ay dumating, gayon din ang mga pinuno na sa Zebulon ng galing. Ang verse 15. Ang mga pinuno ng Isakar sumama kay Deborah, gayon din kay Barak na tagapanguna, at hanggang sa libis sumunod sa kanya. Ngunit ang lipi ni Ruben ay di makapagpasya, di nila malaman kung sila ay sasama. Verse 16. Bakit ayaw ninyong iwan ang pastulan? Hindi nyo ba maiwan ang inyong mga kawan? Ang lipi nga ni Ruben sa pagpapasyay nahirapan. Verse 17. Ang kailid ay nanatili sa silangan ng Jordan. Ang mga barko'y hindi iniwan ng lipi ni Dan. Ang lipi ni Asher sa tabing dagat nagpaiwan, sila'y nanatili sa mga daungan. Verse 18. Verse 18. Itinaya ng Zebulon ang kanyang buhay, gayon din ang Naphtali na humarap sa digmaan. Verse 19. Ang mga hari dumating doon sa labanan, silang mga hari ng lupang Kanaan, sa mga batis ng Megiddo doon sa Taanak, ngunit wala silang nasamsam na pilak. Verse 20. Pati mga bituin ay nakipaglaban, nilabanan si Sisera buhat sa kalangitan. Verse 21. At sa kanilang pagtawid sa ilog ng Kison, tinangay sila ng agos, nilamon ng mga alon, gayon man kaluluwa ko, tumatagkat magpatuloy. Verse 22. Sa bilis ng takbo, ang yabag ay walang hupay, kaya kabayang matutulin sila ang nakasakay. Verse 23. Sumpain ang Meroz, sabi ng anghel ni Yahweh, sumpain ng labis ang naninirahan doon, sapagkat hindi sila humanap at tumulong sa labanan ng digmain ni Yahweh ang mga kalaban. Verse 24. Higit nga pinagpala ang babaeng si Jael, ang asawa ni Sineong si Heber, sa lahat ng babaeng nakatira sa mga tolda, higit na pagpapala na kalaan sa kanya. Verse 25. Si Sisera ay humingi ng tubig na inumin, ngunit gatas ang ibinigay ni Jael, malinamnam na gatas sa sisidlang mamahalin. Verse 26. At habang ang tulos na tulday hawak ng kaliwang kamay, sa kanan na may hawak ang maso ng panday, ibaon ang tulos sa sentido ni Sisera, nabasag at nadurog ang ulo niya. Verse 27. Sa paanan ni Jael, si Sisera ay nahandusay, sa kanyang paanay bumagsak at namatay.
Verse 28, itong ina ni Sisera ay naroon sa bintana, naiinip, hindi mapakali, nagtatanong na may luha. Bakit kaya hanggang ngayon ang anak ko'y wala pa, kabayo at karawahe ni masyadong naantala? Verse 29, mga babaeng tagapayo ay tumugon sa kanya at sa kanyang tanong ito rin ang sagot niya. Verse 30, nagtatagal marahil siya sa paghahanap ng samsam nila para sa isang kawal, isang babae o dalawa, mamahaling kasuotan para sa kanyang ina, at magarang damit naman para sa kanya. Verse 31, ganyan nawa maripo lang iyong mga kalaban o yawi, maging tulad naman ng sumisikat na araw ang iyong mga kaibigan, at nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon. So, bukas na itong guys, hukom, mahaba rin, yung hukom sa chapter 6, si Gideon. Ilagay na natin ito. September na bukas, 4 September 01, 2023. Bye everyone, God bless.